Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. O, ayan. Ito ang balita. Sa isang linggo, next week, aaproban na. Kaya grabe, no? Ang init ng politika sa bansa. Isipin mo, ang layo pa ng 2028. Painit na ngayon. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon. Oh, bakit daw bigla minadali? Sagutin kita, Roque. Attorney Roque. Kasi, dinedma ni Sara. Sabi ni Sara, talk to your hand. Kakamayan ba naman Si Sara dire-diretso. Hindi ko nakita. Sa laking mama ni Romualdez, di niya nakita. O, sabi ni Romualdez tuloy, I'll talk to my hand. Si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aprobahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Mga politiko natin, mga atras abante rin Ay! Show me the money! Money, money, money! Show me the money, money, money! Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Pakaliwanag nun. Anong hindi mahirap intindihin? Ako'y naniniwala dito kay Roque. Hindi, dati ayoko kay Roque alam nyo naman kung bakit. Pero again, hindi ito tao. Sa sinabi ngayon ni Attorney Roque, panig ako. Panig ako. Walang nangyayaring himala or anomalya or kung ano man ng walang basbas ni Speaker. Alam mo, nung ilang live ko, ang akala ko ay sinusubukan natin na humahakbang si Romualdez na makipagsunduan kay Sara. At ang sabi ko sa inyo, that is a good step. At pagbigyan natin kasi baka naman may mangyari. Yan po ang sinabi ko sa inyo. At tingnan natin kasi hindi naman tanga si Sara. Hindi na yan maloloko kung hindi man seryoso o sincere si Tamba sa pakikipagsunduan niya na sabi niya ay merong unity at makikipagsamahan sila kila Sara. So, kung ano yung sinabi ni Speaker, sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon. Ganun naman ako lagi Bigyan natin ng pagkakataon. Gaya ng sabi ko, pag may sinabi sila, bigyan ng pagkakataon. Pero wag tanga. Huwag kayong papaloko. Naiintindihan? That is totally different. Kaya sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon. Nagsalita siya, malay mo to pa rin, trinayin niya pa makipagkamay, kung sincere siya, tapos ngayon biglang, isang araw lang nakalipas, may usapin na ng ICC. Yan ay lumalabas na hindi ka sincere dun sa sinabi mo na walang biyak ka nga unity at kayo ay may magandang relasyon ni Sara. Ano ba namang klase yan? Minsan, ang hirap tuloy, hindi natin masisi ang taong bayan kung nawawalan ng tiwala sa inyo Tatandaan nyo po ito napaka-importante nito sa politiko. Una, pag binatawan nyo salita nyo, i-follow up nyo ng gawa. Napaka-importante niyan sa politiko. Pangalawa, huwag kayong balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka na, yung mga sinasabi mo, wala pang follow up ng action. Anong klase kayong politiko?
Pambihira naman. Nililito yung mga taong bayan eh. Kung ganyan lang din, better yet, wag na lang kayong magsalita. Kasi nagsasalita kayo, tas iba ginagawa nyo. Nagmumukha po kayong sinungaling. Tapos magagalit kayo sa taong bayan. Tapos magagalit kayo sa vlogger. Pag binanatang kayo, kayo bawi ng bawi eh. Hindi ko alam kung noon time show kayo, laban bawi, paiba-iba kayo eh. Nako, hirap niyong anuhin. Parang Diyos po talaga ang speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice. Saka pa! Relax, Coach Oli. Relax. Hindi po ako galit. Intense lang. Hindi kasi ito sinasabi. Magkabrad daw yan dalawa. Si Tamba at si Boying. Yun nasabi ni Attorney Roque. Magkabrad yan. Ba't ka nagbago bigla? Ang gulo-gulo mo rin, Boying, sa totoo lang. Hindi natin masisisi yung taong bayan. Yung mga interview mo nung bagong pasok ka, sabi mo hindi papapasukin ng ICC. Tapos pangalawa, iba, ngayon iba na naman. Paano maniniwala ang taong bayan sa inyo pa? Jesus. Kailangan, ito importante ha. Ulitin ko sa inyo. Ang pagpolitiko ay hindi lang papel para may pangalan. Hindi lang pagpapayaman. Hindi lang yung ako ay nandirito para manilbihan sa taong bayan. Hindi po yan. Ang importante sa taong bayan, yung credibility. Pag sinabi mo, tindigan mo na. Panindigan mo na yun. Pag umiba kayo, luto ka. Anong luto? Yung ano? Mangingitim. Hindi. Luto. Yung lulutuin ka ng taong bayan. Kasi nililito nyo sila eh. Ulitin ko ha. Hindi ibig sabihin wag natin bigyan ng pag-asa ang administrasyon. Hindi ibig sabihin wag natin bigyan ng pag-asa sila Boying, sila Romualdez. Pero wag kayong tanga. Okay? Kailangan tayo'y bukas sa parang networking yan eh. Dapat bukas ang isip mo sa networking, nakikinig ka lang. Oo. Bigyan mo ng pagkakataon, pero huwag kang magpakatanga, huwag kang magpakabudol. Ganon, di ba? Oh, ganyan din sa politiko, di bigyan natin, baka naman totoo. Ay, sino bang nagpatunay ng sinabi mo, Boying, na hindi totoo yung sinabi mo dati? Di kayo din. Kasi kayo mismo binago nyo eh. Hindi kami. Kami parang speaker lang. Parang tagasalita. Pero kayo mismo, na pinapatunayan ninyo, sinungaling kayo. Dahil binabago nyo eh. Secretary Crispin Rimulya at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ngayon pag-aaralan. Ito ngayon na maging basihan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Rimulya, kailangan ng Ito pag-aaralan. Ito yung sinasabi ni Attorney Roque na ang gulo-gulo. Dati hindi pa papasukin ngayon pag-aaralan. Alam mo dapat wala nang ganyan. Sa totoo lang. Kung si Romualdez matindi ang leadership, sasabihin niya lang tigilan nyo na. Pwede ba? Tigilan na natin ang pamumulitika. Ako, speaker nyo, sumunod kayo, walang ICC. Tapos ang issue. Tigilan nyo na ang Duterte. Ngayon, kung hindi kayo, ayaw nyo sa akin, bababa ako. Kayo na dito. Ganun ang leader. May paninindigan. Totoo yung sinasabi niya, hindi mo kasi tinindigan. Kung tinindigan niya ni speaker, wala nang usapan yan, tapos na yan, finish na.
Hindi nyo tinatayuan kaya may usapan. O, tapos, bukas, sasabihin ninyo, hindi po totoo na papapasukin ng ICC. Sasabihin ni Boying, hindi po totoo na pag-aaralan ng gagayahin nyo si Franz Castro, babawiin. Pag naramdaman nila, hindi lulusot. Pag naramdaman nila, magbumukha silang tanga. Pag naramdaman nila, wala ang suporta ng taong bayan doon sa kanilang pakulo, babawi kayo. Apustahan tayo. Sa susunod, gagayahin itong mga ito si Franz Castro. Wala daw impeachment. Susing pag-aaral ang isyu dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin. Yun yung silagman, alam nyo naman yan eh. Kung merong attorney 3-0 kay Tulfo, merong Lagman kay Duterte, lahat naman yan kokontrain eh. Ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, panawagan ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Makinig kayo kay President Marcos. Hindi pa papasukin ng ICC. Marcos, I think it's about time na linyahan mo na po ito. Sakalin mo na itong mga to. Hindi po grave threat yun Franz Castro. FYI. Sakalin ibig sabihin, sabihan mo na. Tumigil-tigil na nga kayo dyan. Sa ICC na yan. Kasi, alam mo Marcos, pagka hindi mo ito nilinyahan, at hindi mo pinanindigan yan at hindi ka nagsalita about that at nanahimik lang, hindi natin masisisi ang taong bayan, baka iba ang sasabihin, kasabwat po kayo dito. O yan, hinihingi natin Kasi yung patungkol dun sa impeachment, sabi natin, dapat magsalita si Marcos. Nagsalita naman siya. Ngayon, dapat magsalita din si Marcos. Tigil nyo yan, Tigil nyo yan, lintik na ICC na yan. Nagsalita na ako ilang beses, hindi kayo sumusunod. Pakisabihan si Romualdez, yung pinsan nyo po. Baka naman magsalita Kasi nakikinig po sila sa sigaw ng... Ito ngayon, napansin natin si Marcos nakikinig sa social media na O, di ba? Nilinyahan niya yung impeachment. Wala nang impeachment. Linyahan mo rin tong ICC, sir. Walang ICC papasok. Not on my turf, not on my presidency. Mabigat yun. Kung, antayin natin. Antayin natin. Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Dante Amento, UN. Sabi dito ni Asarcon Francisco, magkakagulo ang Pilipinas pag pumasok yung ICC. Ewan ko, kaya nga sabi ko sa inyo, maganda na rin pumasok na magkaalaman na itong mga ito. Makita nila ang lakas ng Duterte. Hindi pa man lumalabas, nasa live ko na po ito kahapon. In-announce po natin ng possibility ng Duterte. Hindi pa man naglalabasan yung balita ngayon. Talagang meron po tayo ngayong sa bayan na ito, meron pong nagaganap na gera kontra Duterte. And it's very, very obvious. Ano ka na lang, naive ka or nagtatanga-tangahan ka kung i-deny mo na merong gera versus Duterte sa bansa natin.
Pero I still believe dun sa sinabi ni PRRD. Ang presidency po ay God-given yan. Alam nyo, kahit napakulong nyo si PRRD, kahit napakulong nyo si Sara, alam nyo, baka lalong lumakas yung mga yan. Kasi kitang-kita ng taong bayan, kitang-kita ng marami, yung pang-aapi nyo at paggamit ninyo ng kapangyarihan para ilubog ang mga Duterte. Lalakas lalo yan. At kung talagang ang presidency ay para kay Sara, hindi nyo po ito maaawat. Okay lang naman kasi ang competition para sa akin eh. Ako, lagi akong nakatingin sa competition. Kasi ako, yan ang drive ko eh. Pagka merong competition, diyan ka nagsisipag. Pag walang competition, tamad-tamad ka eh. So, in a way, I believe competition. Kaya lang, sakto yung sinabi ni Sara. Ang competition ay dapat good competition. Hindi yung pangit na competition. Yung competition na hindi tambalos-los. Yung in your dreams, don't be tambalos-los. Sa iyong pangarap, gawin mo ng tama, makuha mo ang iyong pangarap. Huwag kang gagawa ng mali para makuha mo yung pangarap. Huwag mong patayin ang competition. Huwag mong hilain pababa ang competition. Ikaw ang tumaas para matalo mo ang competition. Iten mo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ang Duterte ay tatalunin nyo dahil gumawa kayo ng magandang gawa, nagsilbi kayo mabuti sa Pilipino. Imagine this, natalo mo ang Duterte sa resibo. It means sobrang ganda ng ginawa mo sa Pilipinas. It means nakinabang ang Pilipinas. Tama ba? Kasi ang ganda na ng ginawa ng Duterte eh. Tinalo mo pa. Dahil yung competition, inangatan mo. Sinong panalo? Pilipino. Maganda na ang Duterte, ginandahan mo pa lalo. Paano kung ganito? Maganda ginawa ng Duterte kasi sa tingin mo hindi mo kayang abutin, hindi mo kayang gandahan, or hindi mo kaya yung lifestyle ng Duterte na simple lifestyle na hindi mo kayang tumira sa bahay kasi kailangan mo ng maraming pera, hindi mo kayang tumira sa bahay na maliit, hindi mo kaya ng sasakyan na mumurahin. Meron ka kasing magarbong lifestyle, so hindi mo magaya ang Duterte. So, kailangan mo panindigan na matalo ang Duterte, pero hindi mo makakaya sa magandang paraan. So, anong gagawin mo? Hihilain mo. Ang tanong, makikinabang ba ang Pilipinas sa hilahan? Tinalo mo nga, hinila mo. Nakinabang Pilipinas? Hindi. Yung bulsa mo lang nakinabang. Kayo-kayo lang nakinabang. Kung hindi man bulsa nyo, yung mga talagang sadyang galit sa mga Duterte. Bakit? Ito lang naman ang galit sa Duterte. Yung mga makakaliwa. Wag po kayo magagalit sa akin ha. Obviously. Ito mga nakikita kong galit sa Duterte. Yung mga makakaliwa. Pangalawa, may problema sa droga. Or, meron silang kamag-anak na may problema sa droga at tinamaan ng kamay na bakal ng Duterte. Dapat, ang inayos nyo yung kamag-anak nyong nagdodroga. Huwag kayong magalit kay Duterte. Pangatlo, yung hindi kayang talunin yung ipinapakitang lifestyle ni Duterte, ng mga Duterte. Kasi politiko eh. You cannot argue doon sa kanilang resibo. You cannot argue with success. Kitang-kita, napakasimpleng tao eh. Kita mo hindi nangurakot eh. Sige. Bukasan nga ng libro kung saan nakatira yung mga politiko nyo. Ano sasakyan yan?
Hindi nila matalo ang Duterte ron. Ito hindi lang para sa politiko para sa lahat. Pag merong competition, huwag niyong hilain pababa. Tanungin niyo yung sarili ninyo, paano ko ba malalagpasan itong competition ko? Yun ang good competition. Pero pag hinila mo na pababa, ay, alam mo yan, si ano, chinismis mo? Ay, alam mo yan, kaopisina kong yan? Ay, kaya lang ganyan yan. Wala ka. Nanghihila ka lang pababa. Walang matututunan sa ganun. Hindi ka mag-i-improve. Kaya ang lakas ng sumpa ng Pilipinas Napaka-idolatrous natin, Pilipino. Napaka-panatiko natin, hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo sa boto naman tayo ng boto. Oo, naiintindihan ko. Hindi, yung iba nanalo sa diyan sa ano yan? Magic Sarap. Smart Magic. Oo, naiintindihan ko yung iba nanalo sa Smart Magic, posible. Pero naman, kita naman natin sa social media Ang dami pa rin nagpapakatanga. Di ba? Well, sana nga matanggal na yung Smart Magic na yan. Wala nang tiwala ang tao dyan Dapat isa pa yung linyahan. Gawa ng paraan yan. Pag wala na ang confidence ng taong bayan sa isang bagay, lalo na yung Smart Magic, dapat tanggalin na yan. Sabi ni Armando, bring it on. Puro sila pananakot, coach, nang magkaalaman na. Tandaan nyo itong prediction ko, Baka tumama na naman tayo. Sumausaw na naman sila dyan sa ICC. Tiningnan nila kung magkakaroon ng clamor. Tiningnan nila kung papansinin sa social media. Tiningnan nila kung may mga sasampang mga congressman. Tiningnan nila kung may suporta. Ngayon, tandaan nyo ito mabuti, sinabi ko, pag naramdaman nila, wala ang suporta ng taong bayan dyan sa ICC na yan. Pag naramdaman nila, hindi nila nakuha ang suporta ng presidente, hindi nila nakuha ang suporta ng ibang congressman. Pag sa tingin nila papalpak, bukas, sasabihin, hindi yan totoo. Resolution lang naman yon. Bukas, o sa mga susunod na araw, babawiin nila. Yan ang style nila. Tandaan nyo, sinabi ko dito isasampa daw next week. Raramdamin nila yan. Ganyan ang style nila Niraramdam. Kung lulusot. Ang tawag namin dyan, parati ganyan. O ito, para sa mga babaero, style nyo yan di ba? Kayo, mga babaero, style yan. Ang alin? Kung lulusot, lulusot. Halimbawa, kunwari babaero yung lalaki, hinawakan yung kamay, hindi pumalag. Lusot. Pag pumalag, ay sorry po, nagkamali. Yan ang style ng mga politiko nyo. Yan ang style. Yan mga labang bawi. Ganyan yung ginawa nila Franz Castro. Humawak ng kamay, hindi nakalusot. Hindi naman. Hindi sinasadya, hindi naman hinawakan yung kamay. Di ba? Huwag nyo nga kami pinagluloloko. Antayin natin kung babawi yan kasi palagay ko hindi ilulusot yan. Kaya kailangan kayo sa social media, mag-ingay kayo. Maramdaman nila ayaw ng taong bayan papasukin yung ICC. Pag naramdaman nila bukas, babawi. Sabi ni Maria Jesus, kahit anong gawin paninira dyan sa Kongreso, lalo na magagalit ang taong bayan sa mga kongresista. At saka buweltahan ng presidente dyan. Kasi sinabi na ng presidente, wag na Tapos tutuluyan ni Romualdez, tutuluyan ng Congress. Tatamaan ng presidente dyan. Maglalong, palagay ko aawatin to ni Marcos. May tama siya dyan. Pagka hindi niya inawat dyan, may tama.